What's up mga ka-planters? Yan, welcome po kayo dito sa aking munting channel. At syempre welcome din po kayo dito sa aking munting plantasyon ng mga gulay mga ka-planters. Particular dito sa taniman natin ng pipino mga ka-planters. Yan, okay. So, for today's video guys, ay ipapakita ko po sa inyo kung paano po ang pagtatanim at pangangalaga ng inyong lingkod ng kanyang mga tanim, mga ka-farmers. Yan, so una, ipapakita ko po sa inyo kung paano po magtanim ng pipino. Yan, okay. So, kung interesado ka sa video ito, ay panoorin mo hanggang sa dulo. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, please subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na ina-upload ko. Regarding sa pagtatanim ng mga gulay-gulay, okay? So, tara at magtanim tayo. Ito po ang project natin yun mga ka-planters. Yan, pipino. Okay, bago yan ay prepare muna tayo. Yan. Hinahanda muna natin itong lugar na kung saan ay pagtatamnan po natin ng pipino mga ka-planters. Okay. At ngayon nakapagbutas na tayo mga ka-planters ng pagtatamnan natin ng pipino. Buto ng pipino mga ka-planters. Yan, okay. Talagang makapal at saka malulusog. So siguro okay naman tong pipino dito. Yan, tara. Magtanim tayo. Ito ang itatanim natin ngayon mga lods. Yan. Ito siya mga lods, oh. Yan. Buto ng pipino. So susubukan natin dito sa area na to. I think okay naman siguro dahil okay naman yung beans. Yan, pagkatapos nating magtanim mga ka-planters ay maglalagay tayo ng ganito mga ka-planters. Yan, granules. Ito ay para makontrol natin yung mga nangangain sa loob ng lupa. Yan, para maiwasan yung pangangain nila sa puno ng ating mga halaman pagka tumubo sila mga ka-planters. Yan. Mabisa po yan mga ka-planters. Yan, kung gusto po natin na perfect yung yung pagtubo ng ating tanim, gumamit po tayo ng ganito mga ka-planters. Yan. Kunting budbud lang mga ka-planters. Yan, ibubudbud lang natin yan. Doon sa pinagtamnan natin. Direct planting pala yung direct seed planting pala yung ginamit natin. Yung iba kasi pinapatubo muna yan. Nilalagay sa binabasa muna yan, binababad sa tubig within overnight. Tapos pagka may lumabas na na ugat dun sa buto niya, sa kanila tinatanim dun sa lugar na kung saan pagtatamnan mga ka-planters. So tayo, dinirect po natin yan. Okay? Yan, okay. Yan na po mga ka-planters. Hindi po natin nakuhanan yung yung starting ng pagtubo nila. Kaso yan po yung totally grown na na pipino natin mga ka-planters. So far so good, okay naman po siya. Yan, okay. Naglalagay po tayo ng trellis mga ka-planters. Yan, ang gamit po natin dito ay yung mga ginawang stick na kawayan mga ka-planters dahil wala po tayong yung ginagamit na na patpat sa mga bundok Yan. So gumawa po tayo ng stick na kawayan para ito po yung magiging trellis niya. Yan. Yung iba din mga ka-planters, yung ginagawa nila ay yung string. Yun. So
maganda rin yung string mga ka-planters. Wow! Ginagawang trellis ng mga pipino. Tapos ito na yung tapos na nalagyan ng trellis mga ka-planters. So far so good, okay naman. Maganda yung view. Napakaganda. Ito po yung diskarte natin sa paglagay ng trellis mga ka-planters upang sa ganun ay magkaroon siya ng magsuportahan sila. Hindi sila madaling matumba mga ka-planters. At ito mga planters, lagi po nating chinecheck ang ating pananim mga planters. Ito may pinagkainan ng uod. So mostly ang pinagtataguan ng mga uod mga planters dito sa pinakatalbos niya mga planters. So yan. Diyan kasi nangingitlog yung yung mga insekto na nagiging uod. At yan na po yung yung uod na nangangain ng dahon ng ating pananim mga planters. Tawag diyan looper. Yan. At maliban lang dito sa mga uod na to mga ka-planters, may mga insekto din na nangangain ng dahon ng ating pananim, like pipino mga ka-planters. So ito yung tinatawag na beetle o yung mga kulisap na tinatawag mga ka-planters. Yan. So para makontrol natin ang mga yan, tara at mag-spray po tayo ng pesticide mga ka-planters. Yan, ang maganda pa lang pag-spray natin mga ka-planters ay dapat hapon or magtatakip silim dahil sa oras na to, dito sila umaatake mga ka-planters. Like mga beetle or yung mga kulisap. At saka yung mga uod mga ka-planters. Yan, okay? Sige, samahan nyo lang ako mga ka-planters sa pag-spray po natin sa oras na to. Yan, okay? At syempre, pagkatapos ng pag-spray natin mga ka-planters ay mag-apply tayo ng fertilizer. So yung method na ginagamit natin ay drenching method mga ka-planters. Yan. Pagdidilig ng fertilizer. Yan, tapos ito na yung bunga mga ka-planters. O, di ba? Ang lalaki ng bunga mga ka-planters. Ito yung result ng drenching method mga planters. Kakaiba talaga yung magiging epekto sa ating mga pananim. Pagka nagdre-drench tayo ng fertilizer. So mas matindi yung yung impact sa tanim natin mga planters. Kung gusto po natin na na malalaki at quality ang bunga ng ating mga tanim, I would recommend the drenching method para sa pag-apply ng fertilizer. Para tiyak at quality ang bunga ng ating mga pananim mga planters. Yan po. So, magaganda yung bunga, malalaki at quality. Yan, okay. So, hanggang dito na lang po mga ka-planters. Maraming salamat po sa panonood sa aking video. Sana po ay may mga napulot po kayong mga konting ideya para sa pagtatanim mga planters. Na pwede po ninyong gamitin sa inyong mga pagtatanim or mas i-level up pa yung mga discarding gagawin mga planters. So yun lang at thanks for watching. God bless you and bye-bye. See you next time.